at narito ang mga napapanahong balita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isasama na sa listahan ng skills competition sa 14th World Skills ASEAN Tilt ang Collaborative Robot o Cobot System Integration. Ang anunsyo ay kinumpirma ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, kung saan ang mga kalahok sa skills area na ito ay may kaalaman sa robotics, electronics, wiring programming at troubleshooting. Samantala, nasa 300 delegates naman ang inaasahang dumalo sa kompetisyon na gaganapin sa August 26 hanggang 28 sa World Trade Center sa Pasay City. Samantala, matapos ang demolition sa Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila, nilinaw ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kaugnayan sa issue tungkol dito. Tungayan ang detalye mula sa aking ulat. Sa kamakailang panayam, pinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakadawit sa issue ng ginibang barangay hall ng Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente, lalo na ng mga senior citizen. So ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na diba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area, para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Aniya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nilagyan ng pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar na available kahit limitado ang espasyo. Dagdag pa ng kongresista, ang layunin ng barangay hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito at bukas siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. Ang barangay hall ay para sa tao. Diba? Binibigyan natin ng maayos. Parang city hall yan Pwede bang ang isang probinsya, ang isang lungsod, wala man lamang tanggapan? Sa huli, nananawagan siya ng pagkakaisa at pag-unawa mula sa mga mamamayan habang inaayos ang mga serbisyo sa barangay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muli humingi ng suporta si Tourism Secretary Cristina Frasco sa publiko kaugnay ng 3 nominasyon ng bansa sa pangunahing kategorya sa presteryosong 24th Wanderlust Riddle Travel Awards. Ang Wanderlust ay ang pinakatanyag at pinakamalaking travel magazine sa United Kingdom, kung saan isang Pilipinas sa kinikilala nito para sa Most Desirable Country Worldwide. Bukod dito ay nominated din ang Cebu para sa Most Desirable Region Worldwide, habang ang Palawan naman ay nakalista sa Most Desirable Island Worldwide category. Para makaboto, sagutan lamang ng form na nakikita sa inyong screen at i-follow ang kanilang Facebook at Instagram pages, at bukas ang pagboto hanggang October 27.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Foods. Sa ulo ng mga balita. Pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. NDRRMC nagbabala kontra pagbagsak ng debris mula sa Chinese rockets. PCG rumesponde sa isang nawawalang individual dahil sa landslide sa Southern Leyte. TAP nagpamalas ng talento at kulturang Pilipino sa Asia Carnival sa Taipei. Pilipinas nominado sa 3 kategorya ng Wanderlust Travel Awards. Pamahalaan ng Quezon City at MMDA nagtulungan sa pagresolba ng pagbaha sa lungsod. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods.